Isa ang Love Parade sa pinakamalalaking music festival sa Europa. Isang mahalagang simbolo ng kulturang popular ng Alemanya, ito ay umakit ng milyon-milyong partygoers mula sa iba't ibang bansa sa loob ng mahigit 20 taon. Taong 2010 at sa unang pagkakataon ay nag-host ang lungsod ng Duisburg ng Techno Parade. Umiikot ang mga music trucks sa festival grounds at magtatanghal ang mga top DJ ng Europa. Walang duda, ito ang party na di malilimutan. Dagsang mga tao papunta sa lumang freight station kung saan ginaganap ang libreng event. Sa pangunahing entrada, daan-daan ang naghihintay na makapasok. Isang masiglang kulutong ang pumupuno sa pangunahing rampa papunta sa event area. Gayunpaman, sa bawat minuto, lalo pang lumalaki ang dami ng tao, kaya unti-unting nawawala ang masayang diwa. Ngayon, libu-libong bisita na ang siksikan sa pangunahing rampa. Imbes na masayang sigawan, nagsisigaw at humingi ng tulong ang mga tao. Talagang wala ng espasyo para makahinga. Ang masayang kaganapan ay naging isang nakakatakot na eksena kumitil ng buhay ng 21 kabataan. Isa itong trahedya na walang sinuman ang inaasahan na mangyari sa isang pista tungkol sa pag-ibig at kasiyahan. Kontrobersyal ang Love Parade sa buong kasaysayan nito. Nagsimula ito noong 1989 bilang parada ng 150 katao sa mga kalye ng West Berlin. Pagkalipas ng 8 taon, isa na ito sa pinakamalalaking kasiyahan sa buong mundo. 1 milyong tao ang nagsayawan sa Straße des 7. Juni sa gitna ng kabisera ng Alemanya. Sa kabila nito, kasing dami ng mga dumalo ang mga tumutol sa pista. Nag-aalala ang mga mamamayan at partidong pampulitika sa mga isyung gaya ng pinsala sa kalikasan, ilegal na bentahan ng droga at regulasyon sa kaligtasan kaugnay ng Love Parade. Dahil mismo sa huling isyung iyon, tinanggihan ng Senado ng Berlin ang permit para sa mga tagapag-organisa ng kaganapan. Kaya noong 2007, inilipat ang Love Parade sa rehiyon ng Ruhr. Unang nag-host ang Essen, sinundan ng Dortmund. Noong 2009 kinansela ang Bochum Love Parade. Sa wakas, noong 2010 ang Duisburg ang nag-host ng event. Matagumpay ang Love Parade sa Essen at Dortmund na may 1.2 milyon at 1.6 na milyong bisita ayon sa pagkakasunod. Nais din ng Duisburg na maging matagumpay. Ang pagsali sa European Capital of Culture campaign ang nagudyok sa kanila na i-host ang event. Ang alkalde ng lungsod, si Adolf Sauerland, ay determinado na gawing pinakamahusay kailanman ang Love Parade, lalo na dahil sa inaasahang 1.4 na milyong bisita. Malaki ang kagustuhan ng mga awtoridad na matuloy ang event kahit anong mangyari. Masasabi ring sobra ito, kaya may ilang mahahalagang issue sa organisasyon na napabayaan. Una, may alinlangan kung sapat ang venue para sa dami ng tao. Nagkasundo ang lungsod at ang tagapag-ayos ng Love Parade, Lob Event GmbH na idaos ang parada sa dating freight station. Sa kabuuang sukat na humigit kumulang 120,000 square yards, masyadong maliit ang lugar para sa 1.4 na milyong bisita. Upang masolusyonan ang isyung ito, nagkaroon ng kompromiso na limitahan ang bilang ng mga tao sa lugar sa 250,000. Bukod pa rito, pinalibutan ng bakod ang buong lugar upang matugunan ang mga kinakailangan ng mga regulasyon sa kaligtasan ng Alemanya. Mas nakababahala ang pagpasok sa lumang freight station kaysa sa maliit na lugar ng parada. Ang daan lang papunta roon ay sa kalye Karl Karler na may lagusan. Sa gitna ng lagusan, may bukas na daan patungo sa pangunahing pasukan lampas sa pangunahing rampa. Ang rampang ito ang dadaanan ng lahat ng bisitang pupunta sa parada. Parehong ruta, pati na ang makitid na side ramp sa kanluran ng main ramp ay ginamit ding labasan mula sa main event area. Hindi ito ang unang beses ni Lob Event GmbH at may-ari Rainier Schaller na mag-organisa ng parada. Para malinawan ang mga duda sa kaligtasan, kumuha sila ng crowd researcher na nagsagawa ng pag-aaral sa paglikas sa oras ng panganib. Ipinakita ng kalkulasyon ng pagpasok at paglabas ng bisita ng pangunahing rampa ay angkop na pasukan. Napapalibutan ng matataas na pader, ito ay may lapad na 85 talampakan at haba na 426 na talampakan. Ang pinakamataas nitong kapasidad ay nasa 115,000 bisita bawat oras. Ang pinakamaraming trapiko ay inaasahan sa pagitan ng alas 5 ng hapon at alas 6 ng gabi, kung saan humigit kumulang 70,000 katao ang darating sa lugar at 55,000 katao ang aalis. Sa kabila ng plano at pag-aaral ng eksperto sa crowd control, nauwi pa rin sa trahediya ang parada.
Sa huli, maraming mahalagang salik ang hindi napansin ng mga tagapag-organisa. Bakit hindi nila napansin ang paparating na panganib? Noong Hulyo 24, 2010 sa araw ng Love Parade, dagsa ang mga tao sa Duisburg na may mataas na inaasahan. Gayunpaman, nagsimulang maging komplikado ang mga bagay bago pa man magsimula ang event. Dapat bubuksan ang gate ng festival ng alas 11 ng umaga, pero dahil sa matagal na konstruksyon sa gitna, naantala ito ng halos 1 oras. Kaya naman, nang sa wakas ay bumukas ang mga gate ng tanghali, marami ng tao ang naghihintay na makapasok. Sa loob ng halos 1 oras, pumila ang libo-libong partygoers sa magkabilang panig ng Lagusan. Pagsapit ng alas 2 ng hapon, nagsimula ang pista. Ang mga float, mga pinalamutian na truck ng musika na may mga DJ at mananayaw ay bumuo ng parada sa kahabaan ng ruta, hindi kalayuan mula sa pangunahing entrada. Layunin nitong hikayatin ang bisita na sumama sa parada at magpatuloy sa ruta. Sa totoo, sila lang ang sagabal sa pumapasok sa lugar, kaya bumagal ang pagpasok ng tao. Ang siksikan ng float ang dulot ng pagdami ng tao sa pangunahing rampa. Noong alas 2:42 ng hapon pa lang, siksikan na ang buong pangunahing rampa halos hanggang sa Lagusan. Sobrang dami ng taong naghihintay doon, kaya hindi na kayang kontrolin ng crowd manager at seguridad. Hindi nila nakontrol ang labas-masok ng tao sa lugar, kaya humingi sila ng tulong sa pulisya. Pero di sila makakontak dahil wala silang walkie-talkie o cellphone. Alas 3:30 ng hapon. Sa wakas, nakontak na ng pulis na namumuno ang tagapamahala ng daloy ng tao at sinubukan nilang i-coordinate ang mga hakbang para sa crowd control. Ang plano ay gamitin ang tinatawag na mga pusher na ang tungkulin ay tulungan ang mga tao na umusad at bawasan ang pressure sa pangunahing rampa. Kasabay nito, isasara ng pulis ang mga access point hanggat mabawasan ng tao at maglalagay ng harang sa gitna ng rampa para protektahan ang bisita. Sa kasamaang palad, agad na nabigo ang plano dahil hindi na itulak ng mga tagatulak ang mga tao papunta sa gitnang bahagi. Sa dulo ng Lagusan, mukhang malalampasan ng mga dumadalo sa pista ang mga kontrol sa access point. Dahil sa banta ng pagsisiksikan sa rampa, gumawa ang mga pulis ng 2 harang sa bawat Lagusan para pigilan ang pagpasok ng bisita. Alas 4 ng hapon, pinatigil ang pagpasok ng bisita at nagsiksikan ng tao sa Lagusan. Bandang alas 4:02, nagsimulang magtayo ang mga pulis ng 3 harang sa gitna ng rampa, nakakaunti na lang ang tao sa pagitan ng 3 harang. Walang pinayagang dumaan, pero ang problema ay wala ring pinayagang umalis sa lugar. Ang akala ng pulis na solusyon ay nagpalala lang ng sitwasyon. Hindi nabawasan ng tao sa pagitan ng 3 harang at mga gate. Nagsalpukan ang mga bisitang gustong pumasok sa lugar ng pista at ang mga gustong lumabas. Napakarami ng mga taong dumarating sa parada kaya't oras na lang ang binibilang bago mabasag ang mga harang. Hindi maiwasan, bumagsak ang harang sa silangang dulo ng Lagusan noong alas 4:14 ng hapon, kasunod ang sa kanlurang dulo noong alas 4:21 ng hapon. Biglang sumugod ang napakaraming tao papunta sa pangunahing rampa kung saan ang 3 harang ay patuloy pa ring humahadlang sa mga tao. Dahil dito, walang nakagalaw papasok o palabas sa magkabilang panig ng 3 harang ng pulis. May ilang tao ang nagsimulang umakyat sa mga post, karatula ng trapiko at iba pang mga istruktura para marating ang pangunahing lugar sa itaas nila. Sa huli, dahil sa presyon ng karamihan, binuwag ng mga pulis ang 3 harang kaya naiwan ng mga tao sa pangunahing rampa na bahala na sa sarili. 1,627. May ilang bisita ang nakahanap ng paraan lumabas mula sa rampa gamit ang makitid na hagdan sa kanlurang pader sa itaas ng Lagusan. Biglang nagkaroon ng mapanganib na pag-alon ng siksikang tao sa lugar. Lahat ay gustong marating ang hagdan at umakyat. Napansin ng mga pulis ang kaguluhan at sinubukang kontrolin ito, ngunit nabigo sila. Sa puntong ito, nagsimulang mauwi ang sitwasyon sa hindi na mapipigil ang sakuna. Patuloy ang dagsa ng tao mula sa kanlurang dulo ng Lagusan, kaya lalong hindi na matiis ang siksikan sa makitid na hagdanan. Nang tinanggal ng pulisya ang bakod sa Lagusan para makadaan ng ambulansya, daan-daang dumalo ang nagmamadaling tumakbo papunta sa rampa. Kahit inanunsyo ng pulisa na puno na ang lugar ng pista at hindi na ito maa-access buong araw, hindi pa rin nagbago ang sitwasyon. Tuluyang nawalan ng kontrol ang pulisya at mga gwardiya sa mga tao na pursigidong makapasok sa pista.
Sa mga dumalo sa pista na lang ang paraan para makatakas sa nakamamatay na pag-alon ng siksikang tao. Masakit panuuri ng eksena ayon sa mga saksi. Nagkatulakan ang mga tao at may iba pang umakyat sa iba para makarating sa hagdanan. May ilan na sinubukang iligtas ang sarili sa pag-akyat sa post ng ilaw at container ng crowd control manager. Mahalagang makalampas o makataas sa ibabaw ng karamihan kung gusto mong mabuhay. Mayroong 12-12 ng tao na walang malay. Ang kanilang mga katawan ay nakatayo pa rin dahil sa siksik na masa ng tao. Marami ang nagtaas ng kanilang mga kamay sa ere at sumisigaw ng tulong habang pilit silang nananatiling nakatayo. May mga tao na basta na lang nawawala sa gitna ng gumagalaw na karamihan. Dahil sa siksikan ng tao, walang makapagsabi kung gaano kalaki ang sakunang nagaganap sa harap nila. Hindi kalayuan mula sa pangunahing rampa, ang tagapag-ayos ng parada na si Rainier Schaller ay nagbibigay ng panayam na inilalarawan ang Love Parade sa Duisburg bilang isang ganap na tagumpay. Hindi niya alam na may namamatay na tao ilang daang yarda mula sa kanya. Nagsimulang dumating ang mga sasakyang pang-emergency sa lugar habang 12-12 ng tao ang nakahandusay sa sahig na walang palatandaan ng buhay. Noong 5:02, naiulat ang unang mga nasawi sa rampa. Sa hagdanan, patuloy pa ring nagtutulakan pataas ang mga tao papunta sa pangunahing lugar ng pista at marami ang natutumba sa ulo ng iba. Nang makita nilang iyon lang ang daan palabas mula sa rampa at sa siksikan, pinilit ng mga pulis ayusin at bawasan ang dami ng taong umaakyat sa hagdan. Nabawasan na ang siksikan sa rampa pero nanatiling kritikal ang sitwasyon. Umalingaw ang desperadong sigaw ng tulong sa lahat ng dako. Bandang 5:16 lang, tuluyang luminaw ang sitwasyon sa rampa kung saan nakita ang mga biktimang walang malay habang sinusubukan silang buhayin ng iba. Sa tabi nila, sa isang nakakatakot na eksena, hinahatak palabas ang mga katawan mula sa tumpok ng mga tao. Nang luminaw ang lugar, agad rumesponde ang pulis, mga gwardiya at mga emergency crew para tulungan ang mga nasugatan. Naglabas-masok ang mga ambulansya sa lagusan, inilipat ang malubang sugatan sa ospital. Sa rampa, tinutulungan ng mga bisita ang mga medic maghanap ng nakaligtas para bigyan ng paunang lunas. Karamihan sa sugatan ay nawalan ng malay dahil sa hirap huminga sa siksikan. Kinailangang buhayin sila muli. Noong panahong iyon, patuloy ang kasiyahan sa sentro ng pista. Nang malaman ng mga organizer ang nangyari sa rampa, hindi nila itinigil ang kasiyahan dahil natakot silang magdulot ng mas malaking trahedya ang biglaang paglikas. Ang trahedya sa pangunahing rampa ay nagresulta sa pagkamatay ng 21 katao at mahigit 500 ang nasugatan. 15 tao ang namatay agad sa lugar habang ang 6 pa ay sumakabilang buhay kalaunan dahil sa kanilang mga tinamong sugat. Lahat ng biktima ay namatay dahil sa compressive asphyxia kung saan nahadlangan ang paghinga dahil sa pag-ipit ng dibdib. Sa madaling salita, naputol ang daloy ng hangin sa katawan dahil sa panlabas na presyon. Walang duda, ang mapanganib na pag-alon ng siksikang tao ang pumatay sa kanila. Ang tanong ay, ano ang naging sanhi ng kaguluhan sa simula pa lang? Bihirang mangyari ang ganitong sitwasyon ng kusala. May kung anong nagudyok dito. Ang mapanganib na pag-alon ng siksikang tao gaya ng sa Duisburg Love Parade ay halos di makontrol kapag nagsimula at nakakagulat kung gaano ito kadali mangyari. Kapag ang mga tao ay kailangang maghintay ng matagal nang hindi alam kung bakit sila naghihintay, maaari silang mainip at sa kalaunan ay magsimulang magtulakan ng sinasadya dahil inaasahan nilang mapapabilis ang pag-usad. Ang mabagal na pagpasok ng mga bisita sa pangunahing lugar ng pista na sinabayan pa ng mga harang ng pulis ay nagdulot ng siksikan sa pangunahing rampa. Nang lumaki na ng husto ang dami ng tao, nagsimulang kumalat ang takot at nagsimula ang mapanganib na pag-alon ng siksikang tao. Maraming mga salik ang nag-ambag sa trahedya. Mula sa mga opisyal ng lungsod na nag-apruba ng pista, tagapag-ayos ng event, hanggang sa mga pulis na responsabale sa seguridad, lahat ay sangkot. Ang unang pumapasok sa isip ko ay ang pagpili ng lokasyon. Ang lumang freight station bilang lugar ng pista ay medyo maliit para sa isang event tulad ng Love Parade, lalo na kung ikukumpara sa ginamit na lugar sa Berlin. Ang lokasyon ay limitado rin ng mga riles ng tren at isang expressway sa magkabilang panig. Pinaka-kontrobersyal ang limitasyon ng pangunahing rampa na inaasahang tatanggap sa lahat ng dadalo sa pista. Bagamat theoretical na pwedeng tuloy-tuloy ang pasok at labas sa lugar, sa aktwal ay nililimitahan nito ng mga bakod, tindahan ng pagkain at sasakyan ng pulis. Sa kabuang lapad ng rampa na 85 talampakan, ang epektibong lapad na maaring daanan ng mga bisita
ay 36 na talampakan lamang. Bukod pa rito, wala ring hiwalay na daanan para sa papasok at palabas sa tunnel o rampa, kaya ang mga taong pumapasok at lumalabas ay kailangang dumaan sa parehong lugar. Maaring tanungin ng iba kung bakit pinili ng mga organizer at opisyal ng lungsod ang isang lugar na may maraming issue sa kaligtasan. Malamang na dahil sa matinding kagustuhan ng mga opisyal ng Duisburg, lalo na ng mayor, na magdaos ng kaakit-akit na kaganapan para sa kampanya ng European Capital of Culture. Ipinahayag ng mga eksperto ang alalahanin kay mayor, ngunit iniwan niya ang pag-apruba ng love parade sa kanyang administrasyon dahil sa pribadong bakasyon. Hinimok ng administrasyon ang lungsod na makipagtulungan at maaring itanggi ng kanilang kinatawan ang pananagutan kung aprubahan ng lungsod ang lokasyon ng pista. Noong Hulyo, 23 araw bago ang pista, napilitang sumunod ang building authority at sa wakas ay ibinigay ang permit. Ibinigay ni Mayor Adolf Sauerland ang opisyal na pag-apruba isang araw bago ang event. Dahil dito, minadali ang pag-oorganisa ng Love Parade kaya maraming bagay ang hindi napansin. Nagpatuloy ang mga pagkukulang at pagkakamali sa pag-oorganisa sa araw ng pista. Ang pagkaantala sa mga gawaing konstruksyon ang naging dahilan kung bakit nagsiksikan ng mga bisita sa pasukan sa simula pa lang ng event na maaaring nakaapekto sa mas matinding siksikan na nagdulot ng trahedya. Pagkatapos, nagkaroon pa ng issue tungkol sa mga float. Bagamat planong gamitin ng mga ito para akitin ng mga bisita mula sa pasukan, naging sagabal naman ito at bumagal ang pagpasok ng lahat papunta sa gitna. Sa huli, nagkasiksikan sa pangunahing rampa at hindi na kinaya ng event staff ang sitwasyon. Nang makialam ang pulis, malamang ay nagulat sila sa biglang pangangailangang kontrolin ang sitwasyon. Gumawa sila ng sapilitang hakbang sa paglika ng 3 harang na hindi lang bigong lutasin ang problema kundi lalo pang pinasama. Pagbagsak ng mga kordon ng pulis sa Lagusan, libu-libong bisita ang nagmamadaling pumunta sa rampa, nagdulot ng matinding siksikan. Nang naging kritikal ang sitwasyon, napansin ng lahat na hagdanan lang ang natirang labasan. Bagamat nauwi sa trahedya, makatwiran ang kanilang ginawa noon dahil sinubukan lang nilang tumakas sa panganib. Malinaw kung bakit galit ang mga bisita at publiko sa mga nag-organisa ng kaganapan. Hiniling nila na magpaliwanag kung bakit nasawi ang 21 kabataan ng walang dahilan. Mas nakakagulat pa ang sagot na natanggap nila kaysa sa mismong trahedya. Kinabukasan matapos ang trahedya, nagsimula ang sisihan sa pagitan ng alkalde, ng organizer at ng pulisya. Unang umatake ang unyon ng mga pulis sa North Rhine-Westphalia na inakusahan ang mga organizer ng kakulangan sa paghahanda at pag-una sa mga material na interes kaysa sa kaligtasan ng mga tao. Hindi nagtagal bago tumugon ang organizer. Si Rainer Schaller, German multimilyonaryo at may-ari ng chain ng fitness studio, ay umiwas sa pananagutan. Iginit niya na ang trahedya ay dahil sa pamamalakad ng pulis, lalo na sa desisyong maglagay ng harang na nang bumagsak ay nagdulot ng walang kontrol na dagsa ng partygoers sa pangunahing rampa. Tungkol sa mga paratang ng pagkuulang ng organisasyon, sinabi ni Schaller na lahat ng detalye ay inaprubahan o itinakda ng otoridad. Bilang pagtatanggol sa kanilang posisyon, tumugon ang mga pulis na ang trahedya sa Lagusan at sa lugar ng Love Parade ay nangyari sa klaw ng pananagutan ng lungsod at ng tagapag-organisa. Sabi nila, ang tungkulin ng pulisya ay hanggang sa mga harang na panghiwalay lang. Ang mga paratang laban sa pulisya ay ginawa rin ni Mayor Sauerland na siya namang itinuturing ng publiko bilang pangunahing may sala sa trahedya. Pinabilis ng administrasyon ang paghahanda at pinilit ang mga awtoridad at departamento ng bumbero na aprubahan ng event. Dagdag pa, hindi pinansin ng administrasyon ng lungsod ang mga babala ng eksperto ukol sa kaligtasan ng mga bisita. Pagkatapos ng trahedya, parehong ang ministro ng interior ng North Rhine-Westphalia at oposisyon sa parlamento ng lungsod ay nanawagan ng pagbibitiw ng alkalde. Para sa alkalde, ang hakbang na iyon ay tila pag-amina siya ang may kasalanan at responsible sa pagkamatay ng mga biktima ng Love Parade. Ang anino ng pagkakasala ay bumalot sa pulisya, sa lungsod at sa tagapag-ayos ng mahigit 5 taon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kumuha ang tanggapan ng piskal sa Duisburg na siyang namumuno sa investigasyon ng kilalang Britong eksperto sa human compression na si Keith Steele.
Noong Disyembre 2011, iniharap niya ang huling ulat sa aksidente na ginamit ng taga-usig sa pagsasampa ng kaso. Kung ang mga responsable sa pag-organisa at pagsisiguro ng seguridad ng event ay hindi magkasundo kung sino ang dapat sisihin, ang korte ang magpapasya nito. Nagdesisyon ang korte na walang may kasalanan. Noong Marso 30, 2016, nagpasya ang District Court sa Duisburg na huwag ituloy ang mga kaso laban sa 10 pinaghihinalaan, 6 mula sa lungsod ng Duisburg at 4 na empleyado ng Lopaven Company. Batay sa desisyon ng korte, hindi napatunayan ng prosekusyon ang mga pinaghihinalaang paglabag sa tungkulin ng pag-iingat at ang ugnayang sanhi ng mga ito. Kahit nagsampa ng reklamo ang prosecutor at umakyat sa mas mataas na korte, pareho pa rin ang naging resulta. Noong 2011, ginamit ng 7 natitirang akusado ang batas sa Alemanya para mapawalang bisa ang kanilang kaso kapalit ng multa. Para sa natitirang mga akusado, isinara ang paglilitis noong Abril 2020 nang naging malinaw na dahil sa pandemya ng COVID, 11 hindi matatapos ang paglilitis bago magtapos ang 10 taong panahon ng preskripsyon sa katapusan ng Hulyo. Ayon sa korte, lumabas na walang may sala sa trahedya. Bigla na lang itong lumitaw, isang pambabasto sa hustisya at higit sa lahat sa mga pamilya ng mga biktima. Natanggal si Mayor Adolf Sauerland noong Pebrero 2012 sa espesyal na halalan bunga ng petisyon ng mamamayan. Umalis siya sa posisyon ng pagka-alkalde na nagulat dahil nakalimutan na raw ng mga butante ang lahat ng mabubuting nagawa niya noong kanyang panunungkulan. Si Rainer Schaller ay hindi na imbestigahan. Ayon sa tanggapan ng piskal, wala siyang impluwensya sa maling pagpaplano o ilegal na pag-apruba ng love parade ayon sa prosekusyon. Gayunpaman, tinanggap niya ang moral na responsibilidad para sa trahedya at bilang paggalang sa mga pamilya ng mga biktima, tuluyan na niyang itinigil ang parada. Panurin ang susunod na episode kung interesado ka sa video na ito. Like at mag-comment para suportahan ang channel.